Good morning po sa lahat. Welcome sa ating worship service online. Again, it's Sunday morning. Tayo po ay patuloy na sama-sama at kahit tayo po ay nagkakalayo, may ugnayan tayo sa ating pananambahan, sa ating Panginoon. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tumuhay tayo sa salita ng Panginoon. Psalms 96, verse 1 to 4. O sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord, all the earth. Sing unto the Lord, bless His name. Show forth His salvation from day to day. Declare His glory among the heathen, His wonders among all people. For the Lord is great and greatly to be praised. He is to be feared above all gods. Tayo po ay sumamba sa Panginoon at sa mga awitin. Tayo po ay sama-samang umawit na may kasiglahan, may kagalakan. O worship the King. O worship the King, all glorious above, and gratefully sing His wonderful love. Our shield and defender, the ancient of days, pavilion and splendor, and girded with praise. O tell of His might, O sing of His grace, whose robe is the light, whose canopy is space. His chariot of wrath the deep thunder clouds form, and darkness is path on the wings of the storm. Thy bountiful care, what tongue can recite? Its breadths in the air, it shines in the light. It streams from the hills, it descends to the plain, and swiftly distills in the dew and the rain. Frail children of dust, and feeble as frail, in Thee we will trust, nor find Thee to fail. Thy mercy so tender, how firm to the end, our Maker, Defender, Redeemer, and Friend. Amen. Tayo po ay manalangin. Samahan niyo po ako sa panalangin. Dakilang Ama namin sa langit, nagpupulit mo pasalamat po kami sa pagkakataon to kami ng Diyos na kami maalayang makakasamba sa iyo sa umaga pong ito. Pagpalain niyo po ang aming gawain sa umaga pong ito. Gawin niyo kaming kaayaya at karugod sa inyong harapan sa aming pagsamba. Patawarin niyo kami sa mga pagkukulang namin, mga pagkakasala. O Lord, pinagkatiwala namin sa iyo ang gawain ito sa umaga ito. Sa pangalan ng Jesus. Amen. Ay umawit ng isang Christmas song, O come, all ye faithful. O come, all ye faithful, joyful and triumphant. O come ye, O come ye to Bethlehem. Come and behold Him, born the King of angels. O come, let us adore Him. O come, let us adore Him. O come, let us adore Him, Christ the Lord. Sing choirs of angels, sing in exaltation, sing all ye citizens of
Tayo po'y muling umawit. Crown Him with many crowns. Crown Him with many crowns, the Lamb upon His throne. Hark how the heavenly anthem, all musical its own. Awake my soul and sing of Him who died for thee, and hail Him as thy matchless King through all eternity. Crown Him the Lord of light, who triumphed o'er the grave, and rose victorious in the strife for those He came to save. His glories now we see, who died and rose on high, who died eternal life to bring, and laid flat let me die. Crown Him the Lord of love, behold His hands and side, which once yet visible above, in beauty glorified. No angels in the sky can deliver that sign, but downward bends here burning high, that mystery so bright. Crown Him the Lord of years, the prophet of time, creator of the rolling stars, and defenders of life. All hail Redeemer, hail, for thou wast died for me. Thy praise shall never, never end throughout eternity. Amen. Tayo po ay sama-samang manalangin. Panginoong Diyos na mga pangyarihan sa lahat, pinupurit pinapasalamatan ka namin sa araw na ito. Tunay po, napakadakila mo, wala kang katulad at karapat dapat na maibigay sa iyo ang pinakamataas na papurit pagsamba. Sa oras pong ito, kami po ay humihingi ng tawad sa aming mga kasalanan at pagkukulang. Linisin mo po aming puso't isip na sa oras na ito, sa aming patuloy na pagsamba, ay maging karapat dapat po kami sa inyong harapan. Patuloy na po naming tinataas sa inyo ang iglesia ng Villagers Baptist Church. Salamat po sa bawat isa na talagang nagsusumikap na patibayin, palakasin ang kanilang pananampalataya. Sa kabila ng pandemya, pagsubok, ay alam namin, Panginoon, kami ay hindi mo
papabayaan, hindi mo kami iiwan. Kaya nga po, Panginoon, sa oras na ito, patuloy kaming nagtitiwala at nananampalataya sa iyong salita, sa iyong mga pangako, na hindi mo kami papabayaan, bibigyan mo kami ng karunungan upang malagpasan lahat ng aming pinagdadaanan. Kaya po itinatas ko na po sa inyo ang bawat isa. Sa oras na ito, meron man kaming mga personal na pinagdadaanan, maliban nga po sa pandemic na ito, bigyan mo kami ng karunungan, kalakasan, na mapagtagumpayan ng mga bagay na ito. Kung meron kaming nararamdaman na panghihinang pisikal, ito man ay karamdaman, patuloy na hipuin mo kami ng iyong pagaling na kamay at patuloy na maranasan namin ang iyong kapangyarihan at kagalingan para sa amin, Panginoon. Mga mahal namin sa buhay, mga kasamahan namin sa iglesia, naalala po namin si Sister Joy, patuloy mo siyang samahan, patuloy mo siyang tulungan, pagalingin, Panginoon, sa kanyang nararamdaman. At nawa maramdaman niya ang suporta at panalangin, ang pagmamahal ng bawat isa na kanyang mga kapatid sa Panginoon, kasama na rin ang kanyang pamilya. At sa bawat isa, Panginoon, kung kami man po ay nanghihina spiritual, Lord, gamitin mo ang iyong salita, ang mga kapatiran upang palakasin namin kung meron man sa amin nanghihina physically. Tulungan mo kami, Panginoon, sa mga araw-araw naming ginagawa, araw-araw naming mga desisyon sa buhay na aming gawin ay mga bagay na magbibigay ng kaluwalhatian sa iyo. Tinatas po namin sa iyong iglesia. Patuloy mong gabayan ang mga leaders, lalong-lalo na po sa pagpaplano, pagdating nga po sa susunod na taon, na kung saan, kung kami nga po ay magsisimula na kami ng face-to-face worship service, nawa ay handa mo ang puso't isip ng bawat isa, na wala kaming ibang maging focus, wala kaming maging ibang desire, kundi ang sambahin ka sa spirito at katotohanan. Patuloy mong bigyan ng karunungan, provision sa lahat ng mga pangangailangan ng iglesia, dahil na nga po sa live streaming equipment, nawa Panginoon, ito ay magagamit din upang mas marami pang mga kaluluwa ang makakarinig ng iyong salita. Kung meron man kami mga kapatiran na nasa malayo, walang kakayanan o hindi makakapunta sa iglesia para sa face-to-face, ay alam ko makakasama rin namin sila tuwing live streaming. Kaya po Lord, sa iyo ko na patuloy tinataas ang Villagers Baptist Church, ang desire na magkaroon ng senior pastor na kung saan talagang mapanguna at sama-sama na lalago ang gawain, Panginoon, ang bawat isa. Tinataas rin po namin sa inyo ang aming nalalapit na Christmas Spirit Celebration. Nawa, Panginoon, ito yung maging opportunity na maihayag ang mabuting balita, opportunity na mas mapatibay ang fellowship ng bawat isa. Kaya po, patuloy namin tinataas ang aming bansa. Sa kinakaharap po namin pandemya, araw-araw, marami pa rin po ang kaso ng COVID-19. Marami pa rin pong namamatay. Salamat sa mga nakaka-recover, Panginoon. Kaya ang dalangin namin ay yung vaccine, kung ito po ay kalooban mo na mangyari sa lalo madaling panahon, ay sa iyo po na pinagkakatiwala ito. At ganoon din po, patuloy na recovery ng economy, lalo na nga po ngayon, mas nagiging maluwag na ang mga restrictions at nawa, sa kabila ng mga may ganitong protocols na dapat sundin, ay maging ma-enjoy namin yung nalalapit na Pasko na kung saan inaalala namin ang iyong pag-ibig sa bawat isa na iyong binigay ang iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Yesus. Kaya po Ama, puspusin mo po ng Banal na Espiritu ang iyong tagapagsalita. Bigyan mo siya ng karunungan, kalakasan na maihayag ang mensahe po na nais yung ituro sa bawat isa. Handa nyo rin po kami sa aming pakikinig. Nawa ay aming maunawaan at aming maisabuhay ang mga aral na aming matutunan. Sa iyo po namin binabalik ang lahat ng ito sa pangalan niyo na si Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga mga kapatid sa Panginoon.
Welcome sa unang linggo ng huling buwan ng taong 2020. Ang buwan ng Disyembre, kung saan ipinagdiriwang natin ang pinakahihintay na okasyon ng taon. At ito ay ang Pasko o Christmas. Ang Pasko sa taong ito ay pinakaiba. Dahil nga sa pandemya, natiyak ng ating pagdiriwang ay magiging limitado. Pero bilang mga mananampalataya, naniniwala ako na ang Paskong ito ang magiging makahulugan. Dahil maitutuon natin ang ating pansin sa tunay na dahilan sa pagdiriwang, no? The main or the real reason for the season, which is of course our Lord Jesus Christ. Mawawala ang mga palamuti at makikita natin mismo ang dahilan kung bakit mayroong Pasko. Ang serye natin para sa ating Christmas season na ito ay pinamagatan ko na The True Gifts of Christmas. Ang mga tunay na regalo ng Pasko. Isa sa nagbibigay kulay sa Pasko ay ang mga regalo. Pero dahil sa pandemic, at nabasa ko sa pahayagan, narinig ko rin sa balita, no, na bawal ang magbahay-bahay, no? Bawal sa mga inaanak ang humingi ng aginaldo. So, ibig sabihin, marami ang hindi makakatanggap ng regalo ngayong Pasko dahil marami rin ang hindi makapagbibigay ng regalo. Pero bilang mga Kristiyano, nais kong maunawaan sa pamamagitan ng serye na ito na natanggap na natin mula sa Diyos ang mga dakilang regalo at ito ay dahil sa Pasko. No? Dahil sa pagparito ng ating Panginoong Kristo na physically o literally ay nangyari sa araw ng Pasko na siya ipanganak. Naniniwala ako na ang pagkakaunawa sa mga true gifts of Christmas ang susi sa isang makahulugan at masayang Pasko. May pandemya man o wala. Supposing, halimbawa, sa harapan mo ngayon ay may isang regalo. Yan, kagaya ng nasa slide, no? Ano ang nais mo na maging laman nito? So, ngayong iniisip mo, ano kaya? Dapat yun ang laman, ano? Okay, so, magbigay po kayo sa akin, no? Kung hindi man tayo face-to-face, ay magsalita po kayo, no? Sabihin nyo, anong gusto nyo na makita doon sa loob ng kahon o regalo? Siguro pinakamadali, no? Pera, no? Maraming pera. No? Pwede, no? O kaya naman ay cellphone, no? Pwede. Kung bata, siguro laruan o damit. O pwede rin vaccine. No? Para matapos na itong pandemic. Ang Pasko ay ang itinakdang panahon ng Diyos upang maganap ang ipinangako niya na pagdating ng Messiah, no? The Anointed One o ang tagapagligtas. No? Kagaya ng sinasabi sa Galatia 4:4-5. No? Sabi rito, no? Subalit nang dumating ang ganap na kapanahunan, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae at ipinanganak sa ilalim ng kautusan upang tubusin ang mga nasa ilalim ng kautusan upang matanggap natin ang pagkupkop bilang mga anak. Marami ang hindi nakakaunawa sa layunin ng Pasko na ito ay ang bigyang katubusan ang mga tao sa kasalanan. Ang Pasko ay nauwi sa isang okasyon na nagbibigay kasiyahan sa tao sa halip na makita ng tao ang pangangailangan niya sa isang tagapagligtas. Puri ng Diyos, tayo bilang mga mananampalataya ay nauunawaan natin
ang kahulugan ng Pasko. Ito ang araw na ibinigay ng Diyos ang pinakadakilang regalo sa tao, ang kanyang anak. Sabi nga, ang dakilang regalo hindi nakabalot sa makintab na gift wrap, no, kundi sa isang lampin. At dahil sa kanyang anak, ay tumanggap tayo ng iba pang mga regalo o tinatawag ng Bible na spiritual blessings in heaven or in heavenly places, no? Makikita natin yan sa Ephesians 1:3. At sa ating pag-aaral ay titingnan natin ang 4 na tunay na regalo ng Pasko. So, basahin natin ang ating key passage sa pag-aaral natin. No? Ito ay kwento ng kapanganakan ng ating Panginoon Kristo. Isang account ito sa Gospel. At ito ay makikita natin sa Lucas 2:8 hanggang 20. So, babasahin ko. Sundan po ng inyong mga mata dyan sa screen. Sa lupaing iyon ay may mga pastol ng tupa na nasa parang na nagbabantay sa kanilang kawan sa gabi. Tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon at ang kalwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila. At sila'y lubang natakot. Kaya sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot sapagkat narito dala ko sa inyo isang magandang balita ng malaking kagalakan para sa buong bayan sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa lungsod ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, yun ang ibig sabihin ng Messiah, no? Sa Old Testament, Messiah, sa New Testament ay Kristo, ang Panginoon. Ito ang magiging palatandaan ninyo. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na balot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. At biglang sumama sa anghel ang isang malaking hukbo ng langit na nagpupuri sa Diyos at nagsasabi luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Verse 15. Nang iwan sila ng mga anghel patungo sa langit, sinabi ng mga pastol sa isa't isa, pumunta tayo ngayon sa Bethlehem at tingnan natin ang nangyaring ito na ipinaalam sa atin ng Panginoon. At sila'y nagmamadaling pumunta at kanilang natagpuan sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Nang makita nila ito, ipinaalam nila sa kanila ang mga sinabi tungkol sa sanggol na ito. At lahat ng nakarinig nito ay namangha sa mga bagay na sinabi sa kanila ng mga pastol. Subalit iningatan ni Maria ang lahat ng mga salitang ito na pinagbulay-bulay sa kanyang puso. Pagkatapos ay bumalik ang mga pastol na niluluwalhati at pinupuri ang Diyos dahil sa lahat ng kanilang narinig at nakita ayon sa sinabi sa kanila. So, pwede nating sabihin ang binasa kong talata, ang account ng unang Pasko. Makikita natin mula sa talata kung paano ang mga ordinaryong pastor sa isang ordinaryong araw na gumagawa ng isang ordinaryong bagay, yung pag-aalaga ng kanilang mga tupa, ay nagkaroon ng di-ordinaryong karanasan na nagtapos sa pagpupuri at pagluwalhati sa Diyos. Ano ang dahilan? Sa pamamagitan ng mga anghel ay naunawaan nila ang tunay na kahulugan ng Pasko at ano ang dala nitong mga biyaya sa pamamagitan ni Kristo. Ganon din ngayon, no? Kung maunawaan natin ang tunay na mga regalo o biyaya ng Pasko, sa kabila ng pandemyang ito ay magiging masaya at makabuluhan at makahulugan pa rin ang ating Pasko. Amen? So sa talatang 14, makikita natin ang unang regalo ng Pasko. Basahin natin yung talatang 14. Luwalhati sa Diyos sa kataasan at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. So, dalawang katotohanan tungkol sa regalo ng Pasko ang ating makikita dito sa talatang ito. Una, the identity of the gift. Ano ba yung regalo? No, napakaliwanag, no? Peace
on earth. Maliwanag, yun dalang biyaya ng Pasko ay kalwalhatian sa Diyos at kapayapaan sa lupa o para sa tao. Pero itatanong nyo, bakit? Mukhang lalong gumugulo ang mundo. Kagaya ngayon, no? Dahil sa pandemya. Ang kapayapaang tinutukoy dito ay hindi pisikal na kapayapaan, kundi spiritual na kapayapaan. At ito'y tinutukoy sa Roma 5:1. Babasahin ko, no? Kaya't yamang tayo'y inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos, no? Sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, no? So mula dito sa Roma 5:1, makikita natin, no, ang dalawang bagay tungkol sa kapayapaang ito, no, na regalo sa atin ng Pasko. Una, the derivation of this gift. Ang dahilan kung bakit nagkaroon tayo ng kapayapaang ito, ayon sa talata, sa unang bahagi, no, ang kapayapaang ito ay mula sa pananampalataya na nagbubunga ng pag-aaring ganap sa atin. Sa English ay, yung pag-aaring ganap ay justification. Ang pag-aaring ganap o justification ay isang term na ginagamit sa husgado. Nang ibig sabihin ay pagpapawalang sala sa isang akusado sa korte. Ito ang declaration ng judge sa isang akusado na not guilty. So ang pag-aaring ganap sa atin ay ang pagturing sa atin ng Diyos na walang kasalanan o hindi na guilty sa kasalanan o pinawalang sala na at hindi na mapaparusahan pa. So ang justification ay resulta ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo at hindi dahil sa ating mga ginawa. Kagaya ng sabi sa Roma 3:28, sapagkat pinaninindigan natin na ang tao ay tinuring na ganap sa pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan. Tinuring na ganap, itinuring na walang kasalanan. Itinuring na perpekto, no? Dahil nga sa ginawa ni Jesus para sa atin. So yun doon nagmula yung regalong pinag-uusapan ito, no? Hindi yung regalong nagmula sa bulsa o dahil binili, no? At ibinigay sa atin, no? Ito yung regalo na binili rin, no? Pero binili ito ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. At ito ang pinagmulan ng kapayapaan na pinag-uusapan dito. Pangalawa, not only the derivation of this gift, no? Saan nagmula ang regalong ito, kundi the description of this gift. Paano inalarawan ang kapayapaang ito? No? Sa ikalawang bahagi ng talata, ang kapayapaang ito inilarawan na kapayapaan sa Diyos. No? Peace with God sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So may kaugnayan sa kaugnayan natin sa Diyos at may kaugnayan din sa ating kaugnayan sa ating Panginoong Hesukristo. So ang kapayapaang tinutukoy ay may kaugnayan sa katatayuan ng tao o sa relasyon ng tao sa Diyos. No, ayon sa Roma 5:10, no? Ilang talata lamang mula doon sa Roma 5:1 na ating binasa kanina. Sabi dito, sapagkat kung noon nang tayo mga kaaway ay pinagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak, lalo ngayong ipinagkasundo na ay maliligtas tayo sa pamamagitan ng kanyang buhay. No, dahil sa kasalanan, tayo ay kaaway ng Diyos at hiwalay sa Kanya. Wala tayong kapayapaan ng Diyos dahil tayo ay nasa ilalim ng sumpa o parusa. No? Pero dahil sa pagparito ni Jesus na naganap ng unang Pasko, ay tinubos niya tayo sa parusa ng kasalanan sa pamamagitan ng pag-ako ng kamatayang nararapat sa atin. No? Yung tinatawag natin pagtubos. At kung tayo ay mananampalataya kay Jesus, patatawarin tayo at makikipagkasundo tayo sa Diyos
na nagdulot ng kapayapaan natin sa Diyos dahil sa ating kaugnayan sa Kanya. So ang kapayapaang tinutukoy ng mga anghel na inihayag nila sa mga apostol ay kapayapaang dulot ng pagtubos ni Kristo sa ating kasalanan na makakamit natin sa pananampalataya kay Kristo na nagbunga ng ating pakikipagkasundo, no? Yung reconciliation with God. At dahil doon nakamit natin yung kapayapaan dahil hindi na tayo kaaway at hindi nga lamang tayo kaibigan, kundi tayo ay naging anak ng Diyos. Mayroon bang halagang may papalit sa regalong ito na ibinigay sa atin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo? O dahil sa mayroong Pasko? Yan ang regalo na una mayroon tayo. Yung kaligtasan, yung kapayapaan, yung pakipagkasundo natin sa Diyos. Isang regalo na walang katumbas na salapi. Pangalawa, makikita rin natin, no, doon sa ating talata sa Lucas, the intended recipient of the gift. Sabi ron, those whom He is well pleased. Sabi sa Lucas 2:14, balikan lang natin, no? Sabi rito, luwalhati sa Diyos sa taasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Mga kapatid, ang kaloob na ito ay hindi para sa lahat ng tao. Pansinin, may tinutukoy na pagkakalooban ng kapayapaang ito. At ito ay sa mga taong kinalulugdan niya. So, tanong, may tao bang kalugod-lugod sa harapan ng Diyos? Gayong tayong lahat ay makasalanan? Sa ating sariling kakayahan at katatayuan ay walang kalugod-lugod sa Diyos. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, meron siyang pinili, no, na pagkalooban ng kaligtasan, hindi dahil sa mabuting gawa o pamumuhay, kundi dahil sa kanyang sovereign will and love. No? So itong mga kinalugdan niya ay kanyang mga pinili, no? O binigyan niya ng favor. No? Kagaya na sinasabi sa Efeso 1:4-5. Ayon sa pagkapili niya sa atin, sa kanya, no? Bago itinatag ang sanlibutan. Wala pa tayo. Wala pa ang sanlibutan, wala pa ang universe. Ay pinili na tayo ng Diyos, no? Yung favor ng salvation ay pinagkaloob sa atin. Sabi rito, upang tayo maging banal at walang dungi sa harapan niya sa pag-ibig. Tayo'y itinalaga sa pagkupkup upang maging kanyang mga anak sa pamamagitan ni Jesucristo ayon sa kabutihan ng kanyang kalooban. Kaya nga, ang tawag natin dito yung regalo no? Hindi ito binigay dahil may ginawa tayo, may pinaghirapan natin. Kundi ito ay ibinigay ng pusa ng Diyos ayon sa kanyang pagpapasya dahil sa kanyang pag-ibig na pinili niyang ibigay sa atin. Mga kapatid sa Panginoon, tayong mga naligtas sa biyaya sa pamagitan ng pananampalataya, ang kinaluguran at pinagkalooban ng kapayapaan ng Diyos. Kung iisipin natin, napakapalad natin. Lahat ng tao hindi karapat-dapat, pero tayo napili. Kinalugdan tayo ng Diyos, kaya tinanggap naman natin ang regalo ng kapayapaan mula sa Kanya. Ibig sabihin, hindi na ito kailangang hingin o hangarin. Dahil ito ay nasa atin na. Kaya sa gitna ng pandemyang ito, ay dapat maranasan natin, ma-enjoy natin ang kapayapaan ng Diyos sa ating isip at puso. No? Kagaya ng mga nakaraan nating pag-aaral. No? Enjoying the peace of God in the midst of the pandemic. Yung peace na yon, no? Yung pagkakasundo natin sa Diyos.
Hindi pandemya ang tunay na problema ng tao, kundi kasalanan. Ang pandemya ay maaaring pumatay ng katawan, pero sa totoo lang ay napaka konting porsyento. Halos wala pang 1% ang namamatay. No? Pero ang kasalanan ay hindi lamang papatay ng katawan, kundi maging ng ating kaluluwa. Mga kapatid, nakamit na natin ang regalo ng kapayapaan ng Diyos. Meron tayong dahilan upang magdiwang ng Pasko sa gitna ng pandemya. Bilang mga anak ng Diyos, huwag na tayong gumaya sa mga nasa sanlibutan na ang kahulugan at kaligayahan ng Pasko ay nasa material na bagay at kasiyahan ng laman. So anong aral ang matututunan natin sa ating mensahe ngayong umaga? Una, aral, ang tunay na regalo ng Pasko ay ang kapayapaang mayroon ako sa Diyos dahil sa kaugnayan ko kay Kristo na siyang dahilan kung bakit sa gitna ng pandemya ay maipagdidiwang ko ang Pasko ng may kahulugan at kaligayahan. At yan ang gawin natin sa panahong ito ng pandemya. Pagdiwang natin ng may kaligayahan, kasiyahan, pasasalamat at pagpuri ang Paskong ito. Aksyon! Itutuon ko ang pansin sa mga espiritual na pagpapala ng Diyos dahil kay Jesus. Kagaya ng kapayapaan sa Diyos upang sa kabila ng pandemya ay maipagdiwang ko ang Pasko ng makahulugan at may tunay na kaligayahan. So doon natin ituon ang ating isip at puso. Ano yung ibinigay sa atin na spiritual na blessing dahil sa Pasko. At dahil Pasko, diba? Tradisyon, may hamon. So ako naman ay may hamon din sa atin, no? So ngayong Pasko ay sikapin natin may bahagi sa kapwa, lalo na sa ating mga pamilya, ang tunay na regalo ng Pasko. Ang kapayapaang mayroon tayo dahil sa kaligtasang natamo ko o natin bunga ng ating relasyon kay Kristo. So kung mayroong pinakamagandang regalo na pwede tayong ibigay sa ating kapwa, lalo sa ating mga pamilya na hindi pa natatanggap ang regalong ito, ay ibahagi natin si Kristo sa kanila. Bilang konklusyon, ang pagdiriwang ng Pasko sa napakatagal ng panahon ay naikabit sa pagkakaroon ng material na bagay at kasiyahang dala nito. Masarap na pagkain, bagong damit, bonus, at masasayang pagtitipon. Sa maraming tao, ituturing nila ang Paskong ito ang pinakamalungkot dahil nga sa pandemya. Subalit tayo ng mga kinalugdan ng Diyos na naranasan ang tunay na kapayapaan sa Diyos. Pinatawad, iniligtas sa kaparusahan ng kasalanan at ngayon ay mga anak ng Diyos. Sa gitna ng pandemyang ito ay hindi magbabago ang kahulugan ng Pasko. Ipagdidiwang pa rin natin ito kagaya ng mga pastol. Sa parang pagkatapos nilang maunawaan ang kahulugan ng Pasko, nagkaroon sila ng pagpupuri at pagluwalhati sa Diyos. Amen? Para sa atin, ito na ang pinakamasayang Pasko. Dahil may pagkakataon tayo at ang mga tao na itulang pansin sa tunay na dahilan ng Pasko. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Let Christ be the reason for our celebration of the season of Christmas. Amen? So tayo po ay manandali ang manalangin. Panginoon, salamat na lagi kami may dahilan na magdiwang. Lagi kaming may dahilan na maging masaya. Lalo na po sa darating na Kapaskuhang ito, pag-alala po ng inyong kapanganakan. Dahil anuman ang marahil hindi namin maranasan na dati namin naranasan o nagagawa, ay hindi kaya pong tanggalin yung kaligayahan dahil po sa mga tunay na regalo ng Pasko. Na una nga po aming natutunan ngayon, yung kapayapaan, yung pakipagkasundo namin
yung pagtanggal po ng kaparusahan sa amin at pagiging anak namin ang itinuturing po namin, yaman namin ngayong Pasko at hindi lamang ngayong Pasko, kundi sa bawat araw ng aming buhay. Kaya Panginoon, nawa po sa pag-alala namin ng iyong kapanganakan at dahil nga po sa ganitong panahon ay maunawaan ng mga tao. The real reason for the season ay ang aming Panginoon Kristo. Siya na parito upang hanapin at iligtas ang mga nawawala. Salamat po sa inyong dakilang pag-ibig sa amin. Salamat po na inyong tinupad ang iyong pangako, na inyong isinugo ang iyong buntong na anak upang aming maging tagapagligtas. Po ang aming dalangin na may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Muli po, bago tayo mag-proceed sa ating Lord's Table, ay awitin po muna natin itong hymn na ito, Nothing But the Blood. Tunay nga po na walang ibang maaring magbayad sa ating mga kasalanan, kundi ang dugo ng ating Panginoong Jesus. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. For my pardon this I see, nothing but the blood of Jesus. For my cleansing this my plea, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Nothing can for sin atone, nothing but the blood of Jesus. Not of good that I have done, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other founts I know, nothing but the blood of Jesus. This is all my hope and peace, nothing but the blood of Jesus. This is all my righteousness, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Amen. So mga kapatid, ngayon po ay unang linggo ng buwan ng Disyembre. Kagaya po ng ating nakaugalian ay magkakaroon po tayo ng banal na hapag, Lord's Table. O sa iba, sa Bible ang tawag nito ay Lord's Supper. At nais ko pong basahin uli para lang po maalala natin, dahil lang na po ang dahilan kung bakit natin ginagana po itong ordinansyang ito. Para ipaalala sa atin yung dapat nating huwag malilimutan
No, yung dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin, yung sakripisyo na ginawa niya, at yung pakay niya sa atin, bakit niya tayo iniligtas. Basahin ko po sa unang Korinto 11, mula po sa talatang 23. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus ng gabing siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat, pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan ay inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. So, maliwanag yun, no? Pag-alaala sa akin. Yung ginawa niya para sa atin, no? Ngayon naman, makatapos makahapon, niluwakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito, ang bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo, tuwing iinumin ninyo ito, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. No? So yung mga elemento po rito na yung tinapay at yung katas ng ubas, o sa ang tawag nila na wine, no? Ay nagpapaalala po ng katawan ni Kristo na bayubay dun sa krus at yung dugo niya nabubo na dahil doon nagkaroon ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. Sabi rito, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom ng sarong ito, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon. So, maliwanag po, no? Yun ang nais ng Diyos na maalala natin, yung kanyang kamatayan, hanggang sa muling pagparito niya. So, hindi lang para maalala natin, no? Kundi palalahanan tayo. No? Nababalik ang Panginoon sa Kristo. At kailangan maging handa tayo. At ang banalhapag ay isang magandang pagkakataon ng pagsisiyasat ng sarili at panunumbalik sa Panginoon, no, na kung ano man ang naging mga pagkukulang natin ay may panibago tayong simula. Kaya nga maganda ginagawa ito sa unang linggo para sa buwan ay talaga natin ating buhay. Dahil hindi lang siya namatay para sa ating mga kasalanan, alam natin siya ay nabuhay sa 3 araw. Kasama siya ng mga alagad niya ng 40 araw. Umakyat siya sa langit. At nangako siya ay babalik. At alam natin sa pagbabalik niya, sasama niya tayo sa langit. Subalit mayroon din namang pagsusulit tayong gagawin. At ang sabi nga rito, kung babasahin natin yung mga susunod pang mga talata, na bago natin ganapin ito, ay kailangan magkaroon muna tayo ng pagsisiyasat. Kung tayo may mga pagkukulang o kasalanan, hingi natin ng tawad at italagang muli natin ating buhay sa Kanya. So gawin po natin yan, magkaroon tayo ng maikling panalangin ng pagsisiyasat at paghahanda ng ating sarili sa pagtanggap ng mga elemento. Tayo po yung magkaroon ng pansariling panalangin. Ama, salamat po sa paalala ng iyong dakilang pag-ibig. Salamat din sa paalala na ikaw ay babalik muli ang aming dakilang pag-asa. Sa kabila po ng mga naranasan namin ngayong problema, ang pag-asa po namin ay nasa inyo pa rin pagbabalik. Panginoon, patawarin mo kami sa lahat po ng aming mga naging kasalanan at pagkukulang sa inyo. Kami nanunumbalik muli sa inyo, tinatalaga ang aming buhay sa buong buwan ito ng Disyembre. Nawa po umunlad kami sa aming buhay pananampalataya. Mas maging tapat kami sa inyo. Mas maluwalhati namin kayo sa aming iisipin, gagawin at sasabihin. At nga po ang pag-alalang ito ay patuloy magpalapit sa amin sa inyo, patuloy namin maramdaman, maintindihan ang iyong dakilang pag-ibig. At masuklihan din namin ito ng tama pag-ibig para sa inyo. Kaya pagpalain mo na po ang sandaling ito. Tidalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, handa po natin ang ating mga elemento. So, basahin po natin muli. Yung binasa nating talata sa unang Korinto. Okay. So, nakahanda na po ba ang ating mga elemento? Sama-sama po natin ganapin ang banal na hapag. Itong aral na tinanggap ko sa Panginoon, ibinigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus ng gabing siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay, pinagpira-piras ito at sinabi, ito ang aking katawan, ito ang aking katawan na pinagputol-putol. No? At tuwing kakanin ninyo ito, ay gawin nyo ito bilang
pag-alaala sa akin. Kainin po natin ang tinapay. Gayon din naman, makatapos maghapunan ay hinawakan niya ang sarong. Ang sarong ito, ang bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing inumin niyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kakain kayo ng tinapay at inom ng sa sarong ito, ipinahayag niyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Tayo manalangin. Ama, salamat po sa iyong dakilang pag-ibig. Salamat po, nagampanan po namin iyong kalooban na alalahanin po ang iyong dakilang pag-ibig at aming dakilang pag-asa sa pamamagitan ng banal na hapag na ito. Patuloy po, inaalay na po namin sa iyo ang aming mga buhay, ang iyong iglesia, ang bawat isa. Salamat po sa nakaraan naming meeting kung saan napagkasundan po namin sa December 20, magkakaroon po kami ng worship at celebration ng pag-alala ng iyong kapanganakan at sa susunod na taon ay makapag-worship na po kami face-to-face. Salamat po at patuloy na po na namin hihingi sa inyo pag-iingat po sa bawat isa sa amin, sa aming mga pamilya, ang may mga karamdaman po, patuloy niyong pagagalingin, bibigyan ng kalakasan upang patuloy pa rin namin kayo mapaglingkuran, masamba at patuloy pa rin kami magliwanag bilang liwanag ng sanlibutan at asin ng sanlibutan din ito, Panginoon. So lahat ng papuri po ay aming ibinabalik na sa inyo. Sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. And Amen. So mga kapatid, patuloy po natin ipanalangin sa December 20. Marahil tingnan na lang po natin yung oras, kasunduan natin. And then mayroon tayong lunch fellowship. At siguro konting meeting lang. Pag-usapan natin yung gagawin po natin sa susunod na taon. So, pray for one another and continue to enjoy our relationship with God, most especially yung kapayapaan ng Diyos na tinanggap natin dahil sa Pasko. God bless. See you next Sunday. Now unto him who is able to keep you from falling and to make you stand in his presence, blameless and with great joy. To the only God, our Savior, through Jesus Christ our Lord, be the glory and the majesty, dominion and authority, both now and forever. Amen. Give him the glory and the majesty, dominion and authority, both now